Hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga kwento niya ngayon. Umiikot siya sa Manila kung ano-ano mga sinasabi na minura ko raw siya. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's video, Congressman Chihuahua muling bumanat kay Yorme, guys. Puro kasinungalingan daw. At kung ano-ano ang kinakalat nitong si Yorme. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, siyempre, wag natin kalimutang i-shout out yung mga Iskonians na taga Maynila at mga Iskonians na nasa labas ng Maynila. So maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating channel. So ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa mga Iskonians forever, mabuhay po kayo and love, love, love. So yun na nga guys, yung ating pag-uusapan, rumes back itong si Joel Chua. Kung maalala nyo guys, nagkwento itong si Yorme regarding sa kanilang meeting na kung saan ay dinuro-duro siya, binastos siya itong si Chihuahua at kung ano-ano pa. Pero sa mga hindi nakapanood, di ba, para kayo makasunod sa ating kwento, kasi mamaya i-play natin yung sinasabi ni Joel Chua na kung saan ay sinasabi niyang nagpapakalat ng kung ano-anong kasinungalingan itong si Yorme. Right guys, so narito, panoorin muna natin yung kwento muna, yung side muna ni Yorme bago itong kay Joel Chihuahua. Pakinggan yung mabuti guys. Suriin nyo kung ito bang si Yorme ay nagsasabi ng totoo o hindi. Right guys, so narito na, panoorin nyo at ituloy po natin reaction pagkatapos ma-play ang video. Right, narito na po. Ano sabi ni Chihuahua? Isang crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo. Chihuahua, yung kaon na kaon. Chihuahua. Hindi, ano ang sabi niya? Ito sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Kaya tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yun sa akin eh. Ito yung kusyal na yun. Pinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Natapos, isang term mo lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa pundo ko. Kasi pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako sa tahanang pinasara. Naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman, gusto ko mag-arti-artista kahit pa paano, may chape eh. Siyempre, sarap din ang buhay din. Nyanyangga ka lang. Pwede pa ito. Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa nung isa pang crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito Ito yung tsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Hindi namin yung matatalo sila.
they treated me. Kaya nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan dyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Baka kala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de moda kayo, natutuwa ang mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Eh sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo! Then I betrayed them. The same person whom, which is wala akong utang na loob, mas may utang na loob ako sa mga lakuna. Pero inaruga ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimit pa ako. Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. So yun guys, napanood nyo, di ba? So malinaw ang kwento ni Yorme. At kung napagmasdan nyo guys, nung nagkukwento siya, ay tuloy-tuloy. Di ba? At hindi parang, kasi pag ang nagkwento, yung totoo, alam na alam mo tuloy-tuloy. Pero pag hindi totoo ang kinukwento, minsan, patigil-tigil, di ba? Parang nag-iisip pa kung ano ang kanyang sasabihin. So dyan, malinaw na talagang consistent. Klaro-klaro ang pagkakwento ni Yorme na nandun sila sa BGC, di ba? At tumayo itong si Chihuahua, di ba? Dinuro-duro siya at sinabihan na matalo na kami sa iba. Wag lang sa'yo. Di ba? Yung sabi niya, di ba? Tapos nung bandang dulo, sabi ni Yorme, atigas ng ulo mo, sabi daw ni Chihuahua. So yun guys, di ba? Malinaw, klaro ang kanyang kwento. So ngayon naman guys, ipi-play natin yung interview naman dito kay Chihuahua na kung saan ay pinasinungalingan niya na hindi daw niya yan sinabi. Kaya pagmasdan niyo mabuti, sorryin kung nagsasabi nga ba siya ng totoo o hindi. Di ba? So, narito po ang kanyang video. Recently, in a TikTok video, former Manila Mayor Isko Moreno made public that you had a meeting in BGC with Congressman Valeriano. But what is your side of the story on that? Yeah, we had the meeting because our purpose at that time was to ask him ano ba talaga yung plano niya. But actually, I was surprised sa mga sinasabi niya ngayon. Dahil sinasabi niya na parang minura ko raw siya, na dinuro-duro ko raw siya, kung ano daw yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lasing daw ako. So you also met with, yung kayong tatlo yung nag-meeting? No, we were 4. 4, okay. And alam po ninyo, number 1, how could I do that? He was my boss. And I still maintain my, ano siya eh, ninong siya ng anak ko eh. So you really had a friendship? Ang friendship po namin is malalim. So sino yung mga nasa meeting? You, Ako, former si Mayor Mayor Isko, Isko, si Councilor Letlet Sargal, tsaka si Congressman Valeriano. And siyang namili ng lugar. Lugar niya yun eh. Eh, hindi naman, kumbaga, dayo lang ako dun sa lugar na yun, di ba? So, ang purpose namin, kaya kami nagpunta doon, was to, at least to, ano ba talaga, saan direksyon ng partido natin, ano ba talaga yung plano natin. But unfortunately, walang ganung nangyari na sinasabi niya. Kaya nga nagugulat ako ngayon kung ano ng mga sinasabi niya na sinabi ko raw. pero hindi heated, walang heated arguments. Wala. It was Nagkaroon lang kami ng discussion. mga pag-uusap. Actually, yung sinabi ko sa kanya nung time na yun, kasi parang ang sinasabi ko, boss, sabi ko ng gano'n. Boss nga tawag ko sa kanya eh. Boss, lahat naman pwede nating labanan, pero sana wag tayo. Hindi maganda na tayo maglaban dahil isang pamilya tayo, magkakapatid tayo. And you were referring to his decision to run as mayor against Mayor Honey. Yes. Because at that time, parang sinasabi niya sa amin na ikaw, sabi ng gano'n, kaming dalawa, kasi pag-upo namin, inano agad kami, kinumpronta kami ni Valeriano eh. Sabi niya, kayong dalawa, anong sinasabi ninyo kay Brian, referring to Congressman Brian Yamsuan, na tatakbo ko, lalabanan ko si Hani.
Bakit? Sinabi ko ba natatakbo ko? Ginanon agad kami. So he was saying na hindi siya tatakbo. Ang sinasabi niya hindi siya tatakbo. So, sa sinasabi niya ng ganun sa amin na, ano sinasabi niya, nakihani kayo. Parang nagulat ako. Wala namang ako sinasabing ganun kay Congressman Brian Yamsua na ganun. So, nagkatinginan lang kami ni Congressman Valeriano. Pero siyempre, ayaw mo namang siyang kumprontahin, di ba? So, ganun lang. Marami siyang mga inaano na hindi ko naman siya pinapatulan. So, parang sinasabi pa niya na lasing daw ako. Diba? Sabi ko, wine ang iniinom ko nun. Hindi naman ako umiinom ng unang-una, never naman akong nalasing. Diba? So, pangalawa, it was a friendly discussion. So, kaya nga nung bumaba pa kami, naghaharutan pa kami. Kaya nga hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga kwento niya ngayon. Umiikot siya sa Manila, kung ano-ano mga sinasabi na minura ko raw siya. Would you imagine, mumurahin ko siya, isang damakmak ang bodyguard niya. Diba? So ano naman yung ang- naging conclusion nung meeting na yon? Did you leave in Wala, amicable sinabi niya terms? na, or- wala namang sinabi. Sinabi niya na di daw sila maglalaban ni Mayora Hani. When was this? Back in what month? Ano lang to eh. So, I could know. Suppose before July, bago siya Yeah, mag-declare. Yes, tatakbo yes. siya. Definitely bago And siya mag-declare. he also allegedly said that you told Mayor Isko that manalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. Ba't ko naman sasabihin? Matalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. No, Did I you did not say say something? that. I did not like say that. Ang sinabi ko sa kanya, lalabanan natin lahat. Which is, ginawa naman namin. Lumaban siya kay Mayor Lim. Tama't mali siya, sinamahan namin siya. Lumaban siya kay Mayor Erap. Tama't mali siya, sinamahan pa rin namin siya dahil kaibigan namin siya. Ang point ko doon, labanan na natin lahat. Pero wag lang tayo maglaban-laban. Dahil isang pamilya tayo eh. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang iba itong si Chihuahua. So, dinideny niya na, di ba? Kasi tinatanong ni Miss Karen, yung tatanong na nag-i-interview sa kanya. Totoo ba? Sabi niya na yung kumakalat sa TikTok, sinabihan mo daw si Yorme na hindi baling matalo na kami sa iba, wag lang sa'yo. Di ba? Sumagot siya, hindi ko yun sinabi. Sabi niya, di ba? Ang sinabi ko, wag tayo maglaban-laban dahil magkakampi-kampi tayo. Yun daw ang kanya nga sinasabi. At meron pa sa sinabi daw na lasing siya. Wala naman tayong narinig na sinabi ni Yorme na lasing siya. Guys, di ba? Yung unang video pinakita ko, may narinig pa kayo na sinabi ni Yorme na lasing siya. Wala namang sinabi na lasing siya, di ba? Ang sabi ni Yorme, nakita-kita lang tayo at yun na nga, sinagawan si Yorme. So, nag-iiba na guys yung kwento. At meron pa isang sinabi, itong si Joel Chihuahua, na tila ba sinusumpat itong si Yorme. Ang sabi niya, di ba? Nung nilabanan daw niya si Erap, tama man siya, mali, sinamahan daw siya. Nung nilabanan daw siya itong si Alfredo Lim, di ba? Ganon din. Sinamahan daw siya, tama man siya o mali, sinamahan daw si Yorme. Pero ang tanong dito, di ba? Kaya sinamahan nyo, kaya hindi. Ang tanong, sino ba ang bumoto at pumili sa kanya, di ba? Hindi ba ang taong bayan ang bumoto sa kanya? Yun na nga guys, kung mapansin nyo, kahapon din, di ba, na vlog natin itong si Mayora. Sinasabi niya na inaaway niya lahat. Yung mga kakampi niya, si Erap, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, lahat yung inaaway niya. Ang tanong kasi dito guys, totoo yan, inaaway niya. Ang tanong, kung pinapalabas niyo na palaaway si Yorme at masama si Yorme, bakit nanalo pa rin siya ng pagka-vice mayor, di ba? Nung nilabanan niya si Erap, lumipat siya kay Alfredo Lim, nilabanan si Alfredo Lim, lumipat siya kay Atienza, lahat yan nilabanan niya. Pero bakit nanalo siya? Kung hindi siya talaga mahal ng Manileño. Yan ang patunay, di ba guys? Yan ang patunay. Masama mong pakinggan na para bang masama si Yorme dahil inaaway niya yung mga tandem niya. Pero bakit patuloy na sinusuportahan ng Manileño? Di ba? Nanalo siya guys, di ba? Hindi siya natalo, never siya natalo sa pagka-vice mayor niya. Kahit sino dyan ang mga nakatandem niya, sinasabing inaway siya, panalo pa rin. So, ibig sabihin, mahal talaga ng mga Manileño itong si Yorme. Kaya hindi silang dahilan, bakit sinamahan sila, nanalo si Yorme, hindi yun. Ang point doon, nanalo siya dahil sa taong bayan.
Di ba? Guys, napaklaro, di ba? At kung magkwento, parang nag-iisip pa, di ba? So, narito guys, meron pa siyang huling video. Atin munang panoorin. Tapos tuloy din ulit natin ng ating reaction, right? Narito na po. Yun ang pinaano niya sa amin eh. Yun ang training sa amin sa Asenso Manileño. Isang pamilya. So you don't do that to your family, to your allies. 'Di ba? Bakit mo lalabanan ng kaalyado mo? 'Di ba? Ngayon, sinasabi niya ng gano'n, kung may nakikita kang mali kay Mayora Hani, sana you call her attention, you talk to her. And in fact, lahat ng mga department head dyan, puro appointee niya eh. Puro siya mga chosen niya yun eh. Mga bataan niya lahat yun eh. So, ano ang point, di ba? Well, yesterday, Congressman Valeriano was saying that sinasabotage daw ni Mayor Isko, si Mayor Hani, based on the people na rinitain ni Mayor Hani na galing kay Mayor Isko. Do you believe that or do you know if that's true? Well, it seems na ganun nga yung nangyari nung nagkakaroon nga kami ng conclusion, no? Kasi halos lahat ng mga issue, nung nandoon nga kami sa meeting, isa pa nga sa sinabi ko, boss, if you want, magpa-survey tayo, but not based on personality, based on issue. Sabi ko, ang issue naman ngayon, clamping, towing, basura, diba? Mga bata natin yan. Sinabi ko mga bata natin yan, pero hindi ko sa kanya masabi na, boss, mga bata mo yan eh. Diba? Siyempre, hindi ko naman siya madiretsong gano'n dahil boss ko nga siya eh. So, alam mo, Karen, sa totoo lang, until now, marami akong naririnig na sinasabi niya. But still, yung love ko sa kanya at yung respeto ko sa kanya nandoon pa rin. Dahil genuine yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kaya lang naman ako pumunta kay Mayora. Parehas ko silang mahal eh. Parehas ko silang tinuring kapatid. Ninong at ninang ng mga anak ko yan eh. Kaya lang pinili ko si Mayora because that is the right thing to do. You don't do that to your ally and to your considered as friends and family. Hindi lang kami basta ally politically. All alone, I thought, yung friendship namin is beyond or transcend beyond politics. Di ba? And do you think maayos pa yung relationship? Because it sounds like you were all very close. Meron pang Thursday club that weekly that you guys eat together with Mayor Isko and Mayor Hani. So, In fact, maayos pa ba to? In fact, sinabi niya na matagal daw namin siyang hindi kinausap. Pero nung April lang, we had this dinner with Secretary Jerry Acosar. Nagdi-dinner kami ni Secretary Jerry Acosar. Ako, si Mayor Isko, si Mayora Hani, si Secretary Jerry Acosar. You can confirm Why that. Secretary Jerry? Parang may concern about dun sa garbage problem eh. So, makikita mo, yung communication nilang dalawa, lagi naman nando dun eh. Diba? In fact, yung chief of staff ni Mayora Hani at yung secretary niya, mag-asawa. Talagang intertwined lahat kami. Are you worried that, for example, if you win a second term and then there's a change in the mayor leadership and you took the side of Mayor Hani for the elections and Mayor Isko wins, that you'll be less effective in delivering changes and reforms in your district because of tensions? Well, siguro that will be one of the concern, diba? Because maraming bagay pa rin talaga pagkakakampi mo yung mayor kung talagang alay mo, diba? Mas marami kang may di-deliver na services sa district mo. At ako sa totoo lang, masakit sa akin itong nangyari because I love both of them. And I treat them both with respect. But this thing happens, wala namang may gusto nito eh. Sabi ko nga, kung una pa lang, nung bago siya tumakbong presidente, sana sinabi niya na, Mayora, tatakbo akong presidente. Pag nanalo ko, tuloy-tuloy ka na. Pero pag hindi ako nanalo, okay ba sa'yo? Nababalik ako. Ngayon, pumayag si Mayora at tumakbo si Mayor Isko na mayor at lumaban si Mayora. Mali si Then guys, Mayora. napanood nyo, di ba? Iba talaga itong si Chihuahua, guys. Di ba sinabi niya dapat na daw napag-usapan naman yung issue. Kagaya daw nung clamping, di ba? At eto na naman, guys. Sinisisi na naman si Yorme dahil daw yung mga nilagay na heads doon o department heads ng City Hall ay mga bataan niya. Kaya nagkakaproblema.
Ang tanong ko kasi dito, bakit ngayon nyo lang sinasabi yan? Kagaya ni Mayora, di ba? Ganyan yung sinasabi niya. Sinabi daw ni Yorme na yung mga Department of Heads na makakatulong sa kanya. Ang tanong nga dito, bakit nung panahon ni Yorme nag-perform nga sila? Bakit pagdating sa inyo, anong nangyari, di ba? Bakit nagka-problema at hindi sila nag-perform? Tapos ngayon, isisisi nyo kay Yorme. Sino ba nakaupo? Kayo ang nakaupo. Kayo ang nandun sa City Hall. Hindi ba dapat, kung nakikita nyong hindi na nagtatrabaho, dapat pinagsisibak nyo na yan? Di ba? Kasi parang kasalanan ni Yorme dahil tao niya yun eh. Sino ba nagpapalakad pag alis ni Yorme? Wala na siyang kapangyarihan sa City Hall. Sila na, di ba? Di ba? So, talagang yung paninisi guys, kay Yorme pa. At sinasabi ni Joel Chihuahua guys na mahal daw niya siya, may respeto pa, por ito. Ang tanong dito, bakit kasi ikaw ang unang nag-ingay at tinawag mo na nag-trader o trader itong si Yorme? Kasi nag-viral yan eh, di ba? Diyan nagsimula din ang lahat eh, kaya si Yorme nasaktan din. Di ba? Sa kanyang video, inalagaan niya rin itong si Chihuahua, pinatakbong councilor, ginawang department heads, tapos pinatakbong congressman, ngayon congressman na siya, lahat suporta ni Yorme. Tapos sinabi mong trader siya, di ba? At meron pa siyang sinabi guys, di ba? Dapat daw may usapan sila. Sana nung tumakbo daw si Yorme ng pagka-presidente, dapat daw may arrangement sila ni Mayora. Dapat daw sinabi ni Yorme, tatakbo kong pagka-presidente pagka nanalo ako, tuloy-tuloy kita sa pagka-mayor. Pero pag natalo ako, babalik ako. Pag ganun na nangyari daw, kay Yorme daw siya kakampi, mali na daw pisyanin ako. Diba guys? Diba? So, talagang sinisisi lang itong si Yorme. Diba? At ang sinasabi nga niya dito, hindi ba nagsabi naman sa kanila na tatakbo nga siya, ayaw lang bumaba nitong si Mayora, kay may arrangement o wala. Ang dahilan niyan, di ba guys, dahil nga gusto ng taong bayan. Dahil sinisigaw nga ng taong bayan na bumalik na itong si Yorme. Sinasabing dahilan ni Joel Chihuahua, guys, na kaya daw tatakbo itong si Yorme para lang daw sila makalaban. Diba? Sinasabi ni Joel Chihuahua, hindi kasi kami, magkakapamilya kami. Hindi lang kami basta allies, hindi lang kami basta partido ng Asenso Manileño. Pamilya ang turingan namin, magkakapatid kami. So, pagdating doon guys, wala namang problema yun, di ba? Maganda nga yun para sa akin. Kaya nga nung panahon ni Yorme, dahil ganun ang trato nila sa isa't isa, nakapagtrabaho sila ng mabuti. Dahil ganun nga, di ba? Nagkakaisa sila, may unity sila. Pero napaka-importante, yung mismo leader, si Yorme, ay pumupukpok at nagbibigay ng mga patakaran, di ba, sa Maynila. Nagbibigay ng mga ideas kung anong gagawin nila. Kumbaga, meron silang sinusundan, di ba, na isang leader, di ba, na pwede nilang guide, di ba, kung anong kanilang mga gagawin. Pero bakit ganon, di ba? Pag alis ni Yorme, buo nga kayo, di ba? Magkakapamilya nga kayo, sinasabi nyo. Personal naman yan, wala nang problema. Ang problema, napabayaan niya ang Maynila. Yun ang point dito, di ba? Yun ang point dyan. Bakit sumisigaw ang Manileño na bumalik ka na Yorme? May nakaupo na nga. Ibig sabihin, talagang hindi satisfied ang Manileño sa inyong leadership o sa inyong pagiging mayor, di ba? Vice mayor, mga congressman, di ba? Kasi wala tayong nakitang improvement at puro batikos pa at reklamo ang nangyari. At ngayon lang tayo nakakita na lumalabas sila. Biglang kilos nga tawag sa kanila, di ba guys? So, yun ang point dyan. Hindi dahil sa inyo. Wala tayong problema, magkakapamilya kayo. Yung turingan nyo, maganda. Walang problema. Pero ang problema, pinabayaan nyo ang tungkulin nyo. Na dapat sana, itinuloy nyo yung ginawa ni Yorme o kahit pinantayan nyo lang sa mga projects, di ba? Sa mga ginawa niya sa Maynila, pagpapaganda, wala eh. Wala tayong nakita. Naging dugyot pa. So ngayon guys, kung titimbangin nyo yung unang video na pinakita ko sa inyo,
itong si Yorme at yung huling video dito kay Chihuahua. Sino sa tingin nyo ang credible? Di ba? Kasi hindi natin alam yan. Pareho silang nagkukwento. Dinideny naman ngayon ni Joel Chihuahua yung kwento ni Yorme. Titingin tayo ngayon sa credibility. Credible ba si Yorme na magkwento ng tama? O itong si Joel Chihuahua? Di ba? So, paano natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Magbase tayo sa talagang kung sino ang credible sa kanila. Nung tumakbo si Yorme guys, di ba? Ano ba ang pinangako niya? Pabahay, eskwelahan, Manila Zoo, hospital, di ba? Kalinisan, peace and order, ayuda, allowance, at kung ano-ano pa. Ang tanong, na-deliver ba lahat ng pangako ni Yorme? Na-deliver, di ba? Isang term lang. O ngayon, pagdating sa kanila, ano ba nang gawin nyo? Bakit hindi nyo sinasabi? Kung ano mga pinaggagawa nyo dyan sa Maynila sa loob ng 3 taon. Di ba? Kumpara dito sa ginawa ni Yorme. Na pag nagsalita siya, sinasabi mo nga, laway lang ang puhunan ni Yorme. Yan, laway lahat yun. Ang puhunan niya sa kanyang mga pinangako, may deliver ba? May deliver. So, sino ngayon ang may credible? So, para sa atin guys, siyempre si Yorme ang paniniwalaan natin, hindi si Chihuahua. So, kaya guys, anong masasabi niyo dito? Na sino ba talagang karapat dapat na paniwalaan? So, nakita nyo guys, di ba, nung isang araw lang, si Mayora tsaka itong si Roland Valeriano ang bumanat. Dito rin, pininterview rin yan sa Bilyonaryo. Pangalawa, siya naman, nag-alternate lang sila. Grabe, di ba guys? Tuloy-tuloy ang paninira nila kay Yorme. Kaya, tayo guys, gaya ng sabi ko, tuloy-tuloy tayo. Kung marami silang paninira, banat, di ba, batikos kay Yorme, tuloy-tuloy tayong marami pang depensa, marami pang counter dito sa mga pinagsasabi nila. Di ba? Kaya like, share, and subscribe po. At syempre, importante po mag-comment kayo para malaman ng sa loobin nyo, yung simpatsya nyo ay naka Yorme. Hindi sa mga ganitong naninira lang. Di ba? At kung credible lang ang pag-uusapan, siyempre kay Boss Y, Yorme na tayo. Alright guys, so hanggang dito na lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much po at pagpalain tayo ng buong may kapal. So Manila, God bless.